hearing ni Kalbo, ni Road Rage Probe. Ayan, kung titingnan nyo mga bossing, takang-taka ako, sabi ko, deserve ba nitong kaso na to na magpatawag pa ng hearing sa Senado at gumastos pa tayo? Maliwanag naman sa sikat ng araw. At saka kitang-kita naman natin kung sinong may mali. At saka itong mga ganitong insidente, pwede naman itong sa korte na dinidiretso. Nagtataka ako sa dinami-dami ng problema ng bayan natin. Bagamat lagi natin itong binabalita, pero nagtataka ako paano itong nakakuha ng slot diyan sa Senado. Ano ang magagawa mo pang batas patungkol sa road rage? Ano ba ang papel ng Senado sa mga ganitong kaso? Ano to? Lahat ng kaso? Lahat ng magti-trending na kaso? Na pwede naman sanang idiretso na sa korte eh. Pag kailangan ng kailangan nating hawakan? Actually, ano na bang resulta doon sa hearing nyo sa yun sa Digamo killings? Ano na bang resulta nun? In aid of legislation, yung dyan sa Bilibid, yung issue dyan, ano na bang sistema? Natanggal na ba si Katapang? Di pa rin naman. Tapos eto na naman ngayon. Yung nakaraan si Jemboy naman. Na to, talagang balasubas ito. Kumbaga ito, sagad ang kahayupan nitong matandang to. Alam mo, ang dapat dito makulong talaga sa katarantado. Kasi nandiyan na siya sa Senado, pero ang yabang-yabang niya pa rin. Tapos yung mga senador natin, binibaby pa. Huwag ka nang sumagot. Sagot ka pa ng sagot eh. Lalong lumalala. Putya, ayaw nyo naman palang pasagutin. Bakit nyo pa pinapunta yan dyan para interviewin? Ang siklista at ang dating pulis na sangkot sa viral road rage sa Quezon City. Nagsorry ang dating pulis pero nabunyag ang patong-patong nitong reklamo sa kanilang barangay. Nasa frontline ng balitang yan, Alam mo, sa totoo lang, may kaso yan sa barangay o wala? Wala nang bearing yun eh. Kasi alam mo talaga na tarantado yung matanda na yan. Alam mo talaga na pinaglihiyan sa katarantaduhan. Nung umulan ng katarantaduhan sa Pilipinas, gising na gising yung mga magulang niyan. Tinig ng Senado ngayong araw, nagkaharap ang siklistang si Alan Bandiola at ang dating pulis si Wilfredo Gonzales na kapwa sangkot sa nag-viral na road rage sa Quezon City noong 8 ng Agosto, Welcome Rotonda. Ito raw ang dahilan kaya tinapik niya ng 3 beses ang kotse. Bagay na tingin niya ikinainis ng dating pulis kaya at kinat siya sa bahagi ng Quezon Avenue. Katwiran ni Bandiola, dito na niya isinagi ang kanyang bisikleta sa kotse ni Gonzales kaya ito nagasgas. Kailangan niya raw 100 bisikleta sa kotse para hindi siya tumilapon. Lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales. Tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok nasa lubong ko rin ng helmet. So doon na po nangyari, kinasahan niya ako ng barel. Pagdating po ng polis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Pagdaan po doon, tinanong po kami ng polis ko anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng polis doon, Sir, sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan may pinagdadaanan. Hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril. Ako ng PI eh. Sabi niya, PI, ba? Bigla ka po preno kung hindi ka pa naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dinerty finger po niya ako, umabol ka kung kaya mo. Ang problema, nang tignan ang picture ng insidente, kitang-kita na walang suot na glove si Bandiola. Alam mo nang sinungaling tong hayop na kalbo na ito. Dito na nairita si Senator Bato de la Rosa. Totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves, dati kang pulis. Kaya naman kung palagi na lang sabi ng mga pulis sinungaling. Yung kanan po niyang kamay, nakikwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yung kanang kamay niya, wala rin gloves. Bare hands. Tinatanggal niya po nung dumating na po yung mobile. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your Honor. At saka ako biker din ako. Opo.
Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang Alam mo ba to? Ito kasi problema. Harap-harapan, tinatarantado kayo niyan. Anong ginawa nyo? Ayan, nakikipagtalo sa inyo. Saan ka naman makakita? Saan ka makakita na ikaw yung committee chair? Putya, nakikipagtalo sa iyo yung resource person. magbisiklita ka daw sa hard knuckles na hindi mo man kailangan yan sa bisiklita. Pag motor yan. Yun ang Itinanggi rin ni Bandiola na minura niya ang retiradong pulis. Hindi rin daw niya sinuntok ang kotse. Dahil sa magkaibang pahayag, muntik ipakontempt ng Senado si Gonzales. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh. Nawalan ako ng trabaho. gago. Dapat nga hindi lang yan, dapat pati freedom mo mawala. Nawalan ka ng trabaho dahil sa katarantaduhan mo. Nawalan ka ng trabaho. Sinisi mo pa yung sitwasyon na yan. Unang-una yung sitwasyon na yan, ikaw ang gumawa niyan, loko-loko ka. Walang hiyan to. Ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman ako sinuntok yung kotse ko. Siguro yung mangga lang ko sa bumper ko, pagpapasensyahan ko na eh. Kaya si Gonzales paulit-ulit ang sorry sa mga senador, pati kay Bandiola at sa publiko. Aminado siyang mali na nanakit siya at nagkasa ng baril dahil sa init ng ulo. Pensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakaso eh. Galing ako sa spine operation eh. Di naman umubra sa mga senador ang katwirang self-defense ni Gonzales. Huwag nyo na pong i-justify, sir. Okay na po yung na humingi po kayo ng apology. Okay na po, boss. Tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, lalabas mo yung baril mo. Sa huli, wala nang planong Tignan nyo. Ano ang purpose nitong hearing na to? Para manermon sa tao na ang paglalabas ng baril bilang isang gun owner ay hindi tama. Alam na po natin yan, kahit grade 1, alam yan eh. Ang ano lang naman kasi nito, dapat to sa korte na to eh. Dapat to nagdemandahan na to eh. Yun lang naman, solved na to eh. Diba? Ilang oras kayo nag-hearing? Nagbarong pa kayo, namigay kayo mineral water, kape, pagkain, umasta pa kayo dyan. Wala rin naman kayong magiging resulta dyan. Real talk lang po, real talk lang. gain ang kaso si Bandiola. Base sa resulta ng pagdinig, plano ng ilang senador na maghain ng panukala para sa mas mabigat na parusa sa mga masasangkot sa road rage. Walang hiya, yun lang pala. Yun lang pala, magiging resulta ng hearing na yan. Gagawa lang kayo ng mas mabigat na parusa para sa road rage. Kahit hindi kayo mag-Senate inquiry, pwede nyo namang gawin yan eh.